Hallelujah, 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 Hallelujah. Poon iyong pasikatin, kagandahan ng loobin, ng kabutihan mo sa amin. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, makailan pong patatawari ng aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito, sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayari ng kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanyang isang may utang na 10 milyong piso. Dahil sa siya'y walang ibayad, inutos ng hari na ipagbili siya, ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanyang hari, kaya ipinatawad ng kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon, ay nakatagpo niyang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal sa baybika, magbayad ka ng utang mo. Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya, bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at sinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari. Ikaw, napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y pinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa iyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Pagkatapos sabihin ni Jesus ang mga bagay na ito, siya'y umalis sa Galilea at nagtungo sa lupain ng Judea sa kabila ng ilog Jordan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna po tayong lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ang katabi ng magandang tanghali? Tayo po ngayon ay nasa Huwebes pa din po. Ngayon pong 19 na linggo sa karaniwang panahon. At tila patuloy tayong pinapaalalahanan na tayo ay mga tao. At bakit ko sinasabing tayo ay mga tao? Dahil alam natin bilang tao, tayo'y nagkakamali, tayo'y nagkakasala, tayo'y may pagkukulang. Kaya nga kapag tayo may pagkukulang at may pagkakasala, may mga pagkakataon na sa buhay natin, tayo din ay nakasasakit ng ating kapwa. Tama po ba? May mga pagkakataon na may nasasabi tayong hindi maganda sa ating kapwa. At minsan, kapag tayo ay may nakagagalit na kapwa,
ito yung mga bagay na bumabagabag sa ating mga puso't kalooban. Di ba po, mahirap matulog kapag may kaaway? Mahirap matulog kapag may nakasamaan ka ng loob? Mahirap matulog kapag may nasaktan ka? Pero bakit ko sinasabi ang mga bagay na ito, mga kapatid? Dahil alam ng Panginoon ang bawat isa sa atin ay nagkakamali, nakasasakit. Ngunit tayo bilang mga tao, ano po ba ang madalas nating sabihin sa mga taong nasasaktan natin? Patawad, sorry. Di ba yan po yung mga salitang binibigkas natin kapag tayo nakasasakit? Patawarin mo na ako, sorry na, pasensya na. Alam niyo po mga kapatid, isang realidad po na minsan bilang mga tao, madali tayong humiling ng pagpapatawad sa iba. Kaya nga minsan sumasama pa din ang loob natin eh. Ako na nga humingi ng tawad sa iyo, ayaw mo pa. Ako na nga ang nag-sorry, hindi mo pa ako mapatawad. Madaling humingi ng kapatawaran. Pero mga kapatid, sa buhay din natin, alam din natin na tayo din ay mahirap makapagpatawad. Bakit kita patatawarin? Hindi mo ba alam ang sakit na idinulot mo sa akin? Bakit ko sinasabi ang mga bagay na ito, mga kapatid? Dahil sa ating ebanghelyong napakinggan, tinanong ni Pedro si Jesus, Panginoon, makailan pong patatawarin ng aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? At anong sagot sa kanya ni Jesus? Hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Mga kapatid, hindi sinasabi ng Panginoon na may hangganan ng kapatawaran. 70 ulit nito, hindi sinasabi hanggang dun lang ang pagpapatawad. Dahil alam natin mga kapatid na ang pagpapatawad ng Diyos, walang hanggan. Ang pagpapatawad ng Diyos para sa atin ay walang hanggan. Kaya nga, kung ganun ang pagpapatawad sa atin ng Diyos, dapat sikapin natin sa ating mga sarili na mabuksan ang ating mga puso at kalooban na makapagpatawad din kagaya ng pagpapatawad ng Diyos. At ang pagpapatawad natin, tayo bilang mga tao nasasaktan, pero sikapin natin na ang pagpapatawad natin ay kagaya ng pagpapatawad sa atin ng mahal na pong Jesus Nazareno. Mahirap po bang magpatawad? Mahirap. Mahirap pong magpatawad. Pero alalahanin po natin mga kapatid, na sa paulit-ulit nating nasasaktan ng Panginoon, paulit-ulit niya din tayong pinapatawad. Paulit-ulit niya tayong binibigyan ng pagkakataon. Sa madaling salita po mga kapatid, kung nahihirapan ka magpatawad, alalahanin mo kung paulit-ulit ka ding pinapatawad ng Diyos sa iyong pagkukulang at pagkakasala sa Kanya. Kaya nga, di ba ang kasabihan natin, to forgive is to forget. Pero sa araw na ito, to forgive is simply to remember the unlimited forgiveness we receive from the Lord. Mahirap pong magpatawad. Pero, ang hamon sa atin bilang mga Kristiyano ay ang pagpapatawad ng Diyos sa atin. Kaya nga napakaganda po ng Salmo Responsorio na binanggit po natin sa misang ito. Anong sabi? Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Hindi natin malilimutan ng pagpapatawad ng Diyos. At kung tayo hindi makakalimot sa pagpapatawad ng Diyos, kaya din natin magbigay ng pagpapatawad kagaya ng Diyos. Mga kapatid,
Hindi ko po sinasabi na pagkatapos ng misang ito, kakalimutan nyo na ang lahat. Papatawarin nyo na ang lahat. Tandaan po ninyo ang pagpapatawad, isang proseso. Ang pagpapatawad, minsan kumakain ng oras. Ang hamon lang sa atin, mabuksan ng ating mga puso, maalala natin kung gaanong naging mapagpatawad ang Diyos. At sa ganung paraan, tayo din ay makapagbigay ng kapatawaran sa iba. Pinatawad ka ng Diyos, alalahanin mo. At kung yon ang iyong maalala sa araw na ito, buksan mo ang iyong puso upang ikaw naman ang makapagpatawad. Amen.